señoritas y señoritos. In his program, Gikan sa Masa, para sa masa, or from the masses to the masses, sa SMNI, sinabi na naman ni former President Rodrigo Roa Duterte that hindi natin dapat abandonahin yung ties natin sa China. Dapat daw neutral lang daw tayo in relation to the Chinese and US conflict. Pero sa totoo lang, maling-mali naman yan dahil hindi naman tayo, we cannot afford to be neutral because we are already under attack. Na-invade na po tayo. Hindi lang tayo in conflict with China. We are really theoretically at war with China because that's what happens. Parang yung Russia na nag-invade sa Ukraine, that's technically a declaration of war. Kaya lang, syempre, maliit at mahirap tayo ng bansa, which is all the more reason na dumikit tayo sa mga superpower na galit na rin sa expansionist campaign ng China to control the West Philippine Sea and to control Southeast Asia and to control parts of the world. So, that's why mali yung si President Duterte na we should still keep good ties with China because no matter what we do, China is the one na keeping bad ties with us or doing wrong to us. Pambubuli, pinipigil yung mga fishermen natin to fish out there sa Palawan Seas or malapit sa West Philippine Sea. Sila ang intruder, sila ang attacker, sila pang bully. That's why we can never afford to be friends. We can be diplomatic, but we can never be friends. At binanggit pa nga ni former President Duterte na dapat daw ituloy pa raw natin yung economic ties with China. Dyan mali na naman siya. Dahil sa time niya, sa 100 projects, almost 100 na mga projects na prinamisan, pondohan ng China na trilyon-trilyon halaga, mga 50 billion lang ata natuloy. Pagkatapos marami dito, hindi lang man pinondohan kahit gumasta na tayo. One example of this ay yung 142 billion promised loan ng China, 142 billion isipin nyo, 142 billion para gumawa ng new rail system from Batangas City to Matnog, Sorsogon. Magsimula siya sa Batangas, Rosario, Los Baños, Calamba, San Pedro, Candelaria, Lucena, Gumaca, ang ganda sana nito, Calawag, Luboro, Lupi, pagkatapos sa Naga City, sa Sipocot, Iriga, Pili, and Tabaco, Albay, Daraga, Legazpi City, Sorsogon, Kasiguran, Irosin, Matnog. Ang ganda sana nito. Ma-cover na talaga ng buong Luzon yung railway system or almost many areas of Luzon. Pero tulad ng ibang mga projects under promised by China, nga na naman si President Duterte. Ang masakit, okay sana, okay, mag-promise kayo dyan, maggawa kayo ng project, kahit hindi nyo tupad, okay lang. Pero sa hearing ng Department of Transportation and Finance, inamin nila na kahit in-approve daw itong loan ni President Duterte, paalis na, nag-fast break pa si former President Duterte, paalis na. February 22, inaward pa sa China Railway Design Corporation yung contract to build the Philippine National Railways South Long Haul Project. At nagkakahalaga ng 142 billion loan from China according to
DOTR Undersecretary, and my friend Cesar B. Chavez. Pero sabi niya sa Committee on Appropriations ng Kongreso, pero hanggang ngayon wala daw nagbigay ng clear direction ang kwan dito, ang Chinese government, at kahit pinalo up na nila sa Chinese Embassy, deadma lang sa kanila yung Chinese Embassy. Kumbaga, ganyan ang style ni Xi Jinping. Promise ng promise kay Duterte na ibigay the world, pero dinidelay yung pagbigay hanggang bumaba na lang siya sa pwesto para lang idangle sa kanya yung karot, para lang mabudol-budol si Duterte sa China. At siyempre si Duterte naman nabudol-budol, buti na lang hindi siya nag-succeed para ibudol-budol rin tayo. Binudol-budol tayo nung eleksyon niya. Pero when he left, 70% of the Filipinos were still angry at against China. So, pero yun, ang masakit dito, okay. Binudol-budol nila si Duterte. Bigyan namin kayo. Bigyan namin ikaw 100 project. Bigyan namin ikaw trilyon na project. Huwag ka lang mag-oppose sa amin sa West Philippine Sea. At paligayahan pa namin yung mga boys mo. Happy kayo lahat. Sa Parmali, lahat happy kayo. Ganon. Pero, okay lang sana kung hindi binigay, wala tayo gumastos. Ang masakit dito, inamin ni Undersecretary Cesar Chavez na nagbayad na tayo ng 14 billion consultancy fee. 14 billion! Billion! B as in boy! Billion consultancy fee. Consultancy fee. Hindi mama. Million, hindi. Billion. Anyari? Wala. Sino kumita? Di sila. Sino sila? Kayo nang bahala. Sagutin si Vlogcaster, and please share this vlog para alam na naman ng mga tao na ganitong klase mga style of governance hindi na dapat bumalik sa 2028. Kahit 2025, huwag natin iboto yung mga kandidato nila, or baka tatakbo ulit si former President Duterte as senator. Alam nyo na kung anong gagawin. That's why please share this vlog to as many friends as you can. So imagine mo, nga 14 billion, nothing, nada. Nabudol-budol ang buong Pilipinas pa rin. Hindi lang si President Duterte. 14 billion na wala sa paghahabol natin ng 142 billion. Sana nagsimula na lang tayo na ilan parte ng railway, meron para tayo 14 billion. So wala. Abono na naman. So this is again another scam during the Duterte administration. Sana kung hindi naman pala sure na makuha itong project o bibigyan tayo ng project ng ganito ng China, sana hindi na lang gumasta ng mga consultants fee. Siyempre, mga Chinese ang binayaran dyan para mag-follow up sa mga project na ito. Ngayon, wala. Nga tayo. O yun, yung consultancy fee napunta sa Chinese state company. So tayo pa nagbayad sa kanila, tayo pa nagbigay sa kanila. Sila wala ni isang train, ni isang railway, ni isang kutiting na preparasyon lang man para sa project na ito. So kaya during pa raw sa time ni Finance Secretary Carlos J. Dominguez, parang gusto na nila i-terminate ito kasi wala nga nangyayari. Ngayon, humahabol na sila para ituloy pa rin itong project na kayo, mga taga-lugar, nakatira sa lugar na dadaanan nitong Philippine National Railway South Long Haul Project sa south of Luzon. Maganda itong project, pero ngayon wala na. Humahabol na naman tayo as usual, yung bansa na mas loyal sa atin at hindi pinansin ni Duterte kasama ng US at EU, at ngayon bumalik na naman tayo sa kanila, and ito yung Asian Development Bank or
Japan International Cooperation Agency. So dyan na naman tayo, magsisimula na naman ng proseso para dyan. Pero masyado ng delay kasi hindi natuloy during the 6-year administration of former President Duterte. Ngayon alam nyo na, ganito na rin ang mangyayari sa 2028 kung anak niya maging president. Alam nyo na, share nyo na. So ngayon, nawala na nga ng 14 billion, maglalagay na naman ng another 4.1 billion next year para ilakat na naman ito sa bangko ng Japan. Pero sayang yung 14 billion. Yun. Kung natuloy sana itong project, sana mag-cut ito ng travel time or ang tawag rin nito PNR Bicol, makakat sana yung travel time from Manila to Bicol to 4 hours from 12 hours ngayon. Yun nga, ang total length ng project ay 368 kilometer rail running from Calamba, Laguna in Central Luzon to Daraga, Albay. Pero wala nangyari. Nabudol-budol tayo ng China. So alam nyo na what will happen in 2028 if we make the same mistake that we made in 2016. So please share this to as many friends as you can. Matagal pa ang 2028. We can do so much pa to stop a repetition of a bad and corrupt history. So thank you very much for watching. Don't forget to tell your friends to subscribe to the Vlogcaster Armandin YouTube channel. And I'll be seeing you in my next vlog.